Tignan mo, tuloy, nagalit. Siyempre, nagalit na yung langit. Dahil sa tanong mo na, kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang naman. Ano ka, pulis? Siyempre, may accounting din kayo, Mr. Chair. At kabisado nyo, kahit nga kabisado ninyo kung ilan ang hinuli, ilan ang pinatay, ilan. Dapat may accounting kayo, Mr. Chair. And I believe, Mr. Chair, noong 2017, correct me if I'm wrong, may President's Accomplishment Report kayo. Yes, Mr. ma'am. Chair. Tanungin kita, where were you the other day at 4 o'clock in the afternoon? Point of order, Mr. Chair. Sinabi, ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking? Tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po? Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga small time, na mga drug addicts or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinanggagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon nasa dagat, harap ng Davao. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Tinapon ko. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord at smuggler at malalaking fish sa droga? Hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, drug lord. Well, excuse me sa mga audience, no? Siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan But hindi ang na. hearing na ito. Sinasabi ko sa iyo, Well, hindi na kailangan ang pulis. Ako na mismo ang... kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Michael Yang. Ako. Maniwala ka. Kung may mga ebidensya po, Oo. papatayin niyo. Sasama, tawagan kita, kasama. Hindi po. Ayokong ayoko pong maging katulad niyo, no? At ayokong masama doon sa patayan. You will So, be a witness to a murder. So, the next to interpolate is Since hindi naman na siya incumbent, ay pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na.
Wala pong ganun. Chairman. I'll give you, sampling ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Yes. Sabi Yun guys, no? So nakita naman natin kung ano nangyari. And, well, ano po bang masasabi ko with regards to this one? No? So, well, nag-focus lang ako dun sa talagang kahit pa paano medyo maingay yung house. No? So, during those line of questioning, dahil why? No? So, because question first from, I think, Congresswoman Brosas, the next Manuel, then the third one, the other lady. No? So, medyo softball po. No? So, sa American tawag nila dyan, softball question. Yung question na madali na yung tanong at madali mong masasagot. And, no? So, may mga question din na hindi lang malalambot, kundi kahit na sa Google search, makikita mo na, like the one that na tinanong po ni Congresswoman Rosas na ano ba yung data, kung ilan ng mga namatay. And of course, even me, sinearch ko yan, this one sa Google, and may lumitaw na mga data kung ilan may namatay. So, not necessarily ilan nakulong dahil war on drugs, dahil pag sinabi mo war on drugs, during the time of the 30, talagang mas marami talaga yung namatay. And yan lang talaga i-account mo. Hindi mo na i-account kung ano yung mga nakulong dahil samot-sari yung mga nakulong. And most of them, pag nakulong, automatic, i-count mo na yan sa namatay. No? So, medyo softball. No? So, then the other one, yung confidential with Congressman Manuel. Well, tama nga naman ang dating presidente, Rodrigo Duterte, na confidential nga no? Hindi mo pwedeng divulge. No? Divulging it could mean treason. No? Dahil may kasalanan po yan, pagkakasala ka sa batas. Pag i-divulge mo, since confidential yan. No? So, then the other lady, Congresswoman, I don't know the name. No? So, well, of course, sabi nga ni Vice President Sara Duterte, galing daw umarte ng tatay niya. And I would agree to that dahil dapat alam nila at makaramdam sila when the President is only telling stories. Dahil nandyan ang karisma ni Duterte, ng dating Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte. Mahilig siyang magkwento. To a point na ang mga tao po nalilibang. And of course, nakaka-relate po ang mga Pilipino dyan dahil ang mga Pilipino gusto po ng kwento. And I think, how we look at it, the former president owned them. No? So, isa lang po ang nanalo sa Quadcom hearing last 13th November. Ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte po. No? So, well, of course, may highlight yan ang inambaan niya, si dating Senador Leila de Lima. And of course, alam naman natin, hindi natin saseryosohin yan dahil it's his way na magpatawa. No? Same way na ginawa niya kay dating Senador Trillanes nung ito ay ambaan niya, nababato siya ng mic. Well, of course, ganyan naman ang Pilipino Pag may aawat, automatic yan. Gusto mong gawin yan. No? Pero, of course, pag walang aawat, di mo gagawin yan dahil medyo may edad na po ang ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte. And of course, kahit i-check pa natin, no? Fact-check po natin ng Trillanes po, no? Kay dating Senador Trillanes, this is a rehash. No? So, I mean, if you remember, even April 2016 po, bago po pumaupo, mahalal ang dating ang Presidente Rodi Duterte, naglabas na po si Senador Trillanes ukol dyan sa mga bank account na yan. No? So, at well, of course, hindi natin alam kung ano talaga ang totoo. And even then, no, sabi ko nga sa batas po, any evidence po na na-acquire mo illegally, automatic yan, hindi po papanigan ng batas yan, ididisalaw po ng batas yan. No? So, at and if you remember it right, in 2017 po, naglabas ulit siya ng mga bank accounts ng Duterte, and in which nadali siya ni Duterte dito dahil nagbigay ng maling bank account ang dating presidente Rodrigo Duterte, at ito naman po ang sinundan ni Senador Trillanes
Singapore, if I'm not mistaken. No? So this one is the article. So overall, no, so well, the Vice President's right. She's right na magaling umarte ang kanya ama. And of course, dapat po sa mga congressman natin, huwag po kayo magbigay ng softball questions. Kung gusto niyo po na hindi naman mapaamin dahil hindi man naamin talaga ang dating presidente, kung meron man siyang kasalanan, but of course, para mahirapan man lang. Dahil I doubt kung nahirapan po ang dating presidente Rodrigo Duterte sa pagsagot sa mga katanungan nila. No? So, yun lang yan ko. Huwag po kayong magbigay ng katanungan na pwede naman sagutin ng Google na. No? So, lalim-laliman niyo po yung katanungan niyo. Make it brief. No? Then, sana intelligent questions. No? Dahil ang presidente po, hindi lang po yan na abogado, hindi lang po naging mayor ng matagal, hindi lang po naging presidente. Hindi lang po matalino. Ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte po, mautak. So yun lang guys. So, hope na sundan niyo po palagi ang mga reaksyon natin dito sa channel na to. God bless.